Eto, si Harry Roque. Pucha, kawawa naman to si Harry Roque. Si Harry Roque, sinampahan na ng DOJ ng kasong human trafficking, qualified human trafficking. Naku po, no bail ito. Ganito rin yung ikinaso nila kay ganito din yung ikinaso nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Sige, panoorin nga natin to. Sinampahan na ng reklamong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil ito sa pagkakadawit umano niya sa niraid na Pogo Hub sa Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sinampahan na rin kahapon ang reklamong qualified human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng PNP-CIDG si dating presidential spokesman Harry Roque. Kaugnay ito sa pagkakadawit niya sa niraid na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga noong... Take note ha, take note. Yung Cassandra Ong sinabi na hindi siya ang abogado nila. Ha? Ano yun ha? On record yun. Si Cassandra Ong sinasabi na hindi siya ang abogado nila. Nagkamali lang daw sila. Yung mismo ng Pogo nang nagsasabi na hindi siya konektado ha. Pero pucha, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan konektado ka. Kasi nga, pag kinonect ka namin, konektado ka kay Duterte. At saka isa pa, ikaw nagkalat ng video ng pulburon eh. Kaya hindi pwede. Ready nyo, salamat po. Mabuhay ka, see you soon. Ilang tulog na lang. Hindi pwede. Kailangan masampahan ka ng kaso. Utos eh. Hunyo. Sa supplemental affidavit ng PAOK at CIDG sa Department of Justice kahapon, kasama si Roque sa 5 bagong respondent na pinakakasuhan. Ginamit na basihan ng PAOK ang affidavit ni PAGCOR Assistant Vice President Jessa Fernandez. Dito kinumpirmang si Roque mismo ang nagpa-follow up noon sa renewal ng lisensya ng Lucky South 99. Pero buwelta ni Roque, patunayan daw muna dapat na... Kasi nga, kahit sabihin ng PAGCOR, ganun, syempre PAGCOR, gobyerno yan. Sino bang nagpapasweldo sa PAGCOR? Putang ina, yung Malacanang. Siyempre, sinabi na nga nung akusado, hindi kilala yan, hindi kasali yan. Nagkamali lang kami, hindi yan. Tanginan niya, no. Ewan ko, ang gulo-gulo talaga ng Pilipinas. Ayoko na dito. Punta na ako ng Zimbabwe. Sangkot talaga siya sa human trafficking sa Pogo. Lalo't dati na rin niyang itinanggi na abogado siya ng Lucky South 99. Sinamahan niya lang daw noon si Cassie Ong sa meeting sa PAGCOR. Si Ong ang kinatawan ng Lucky South noon na nagkataong ng... Takin mo ha, testimonial na naman. Sinabi lang niya, oo siya nagpa-follow up. Anong preba mo? Wala, basta maniwala ka sa akin. Ito na mismo nagsasabi yung Cassandra Ong, hindi yan. Mali yan, hindi po yan. Hindi ko abogado yan, hindi namin abogado yan. Wala, hindi totoo. Pangina, tingnan mo naman. Tinuluyan pa rin nila. Anong ibig sabihin nun? Whether you like it or not, pumunta ka dyan o hindi, sumagot ka o hindi, putang ina, basta sinabi nilang damay ka, damay ka. Nangungupahan naman sa kliyente ni Roque na Whirlwind Corporation. Na walang kahit sinong nagrereklamo, na recruit ko sila, na pinilit ko silang magtrabaho. Wala pong ganyang... Kasi yung qualified human trafficking, yung putay na pinagtatrabaho mo yung mga tao ng yun? Yung labag sa kalooban nila, sinasaktan mo yung tao. Labag sa kalooban nila yung kanilang pinaggagawa doon at pinosas mo, hindi mo pinalabas. Yung mga human trafficking, yung hindi mo sinweldohan. Pinagtrabaho mo, walang sweldo, ginugulpi mo pa. Tapos, hindi mo tinatrato ng maayos. Yun po, yan yung mga human abuse at saka human trafficking. Tanginin yan. Wala ngang pogo to si Harry Roque. Kung halimbawa man, let's say for example, nag-aabogado siya sa mga Chinese. Anong ibig sabihin nun? Trabaho ng abogado na mag-abogado. Diba? Kung sabihin na nga natin totoo na nag-aabogado siya sa mga Chinese, karapatan ng mga Chinese na mag-abogado eh. Para pala kayong si Torre. Si Torre, abogado ni Pastor Apollo Kibuloy si
si Torion, syempre si Attorney Torion, sa lahat ng makakaya niya, puprotektahan niya yung kanyang kliyente. Kasi trabaho ng abogado yun, tapos sasampahan mo ng kaso si Torion ng sedition. Saan ka naman? Trabaho yan ng abogado eh. Si Sal Panelo nga abogado ng mga ampatuan, puta nilibing ng buhay yung mga media. Kinuha ni Sal Panelo yung kaso na yun kasi wala nang abogadong tumatanggap nung kaso nila. Imagine mo kung gaano kalaking pera ibabayad sa iyon para lang maging abogado ka nila. Hindi naman importante maipanalo mo, hindi. Basta ang importante, meron kang kitain kasi yan ang trabaho ng abogado. Kahit kriminal, aabogaduhin niya. Kahit anong trabaho niyan, drug lord yan, magnanakaw yan, o kung ano man yan, trabaho ng isang abogado na proteksyonan ang kanyang kliyente, whether ang kliyente niya ay may sala o wala. Mga tanga, mga gunggong. So let's say for example, si Harry Roque, abogado siya ng mga pogo. So what? Ang mahirap nun kung karpintero siya ng mga pogo. Hindi naman siya karpintero, abogado siya. Tama. Oo, kasi kung ganyan ang usapan, sabi nga ni Jing Corpus, wala na mag-aabogado sa kanya. Kriminal pa naman si Jing Corpus. Diba, abogado to si Harry Roque, kukunin mo ba siyang maging tubero? Abogado si si Harry Roque, kukunin mo ba siyang tagagawa ng bubong? Syempre, abogado siya, magiging abogado siya. Kung halimbawa man, abogado siya ni Cassandra Ong, ano ngayon? Tangina, abogado ako kliyente yan ba't ko tatanggihan kung magbabayad ng malaki yan? Yung papel na sinasabi nila ay hindi po prueba na ako ay isang officer ng Lucky South 99. At pangalawa, yung pagsama ko, wala pong ibig sabihin yon dahil hindi naman po yan ebidensya na ako ay nag-recruit sa sapilitan para... paano kung sinamahan mo lang? Halimbawa, samahan mo nga ako. Samahan mo lang ako. Saan ka punta? Diyan lang sa may tindahan. Pasok lang ako sa loob. Doon ka lang sa labas. Tayin mo lang ako lumabas, ha? Wala ka talagang alam. Sige. Ano ba? Soft drinks ka pa. Tayo na, lumabas na tong kaibigan mo. So wala kang kaalam-alam sa ginawa niya. Lakad kayo. Tayo na, may pinatay na pala siya sa loob. Nagnakaw pa siya. Wala kang kaalam-alam. Tayo na, papayag ka, makulong ka. Pero sabi mo, hindi ko talaga alam. Nagpasama lang sa akin yan Nakaupo nga lang ako sa labas. Hindi, look out ka. Hindi nga, nakaupo lang ako doon. Dahil nagpasama sa akin. Pupunta lang doon sa tindahan Kaibigan ko yan Meron ba akong fingerprint doon? Ako ba may hawak ng kutsilyo? Wala naman. Pagtatanggol mo pa yung sarili mo. Ganon din to si Harry Roque. Diyos ko po. Pero tama yan. Okay lang yan. Sampahan ka na nila ng kaso, Harry Roque, para wag ka na nilang ipatawag sa Quadcom. Ang problema lang, no bail yung kaso na yan. So kapag lumutang ka, kulong ka dyan. Hanggang sa gaano katagal matapos yung kaso na yan. Yun ang problema. Ginagamit nila yung paraan na yan para sikilin lahat ng mga nakadikit kay Duterte. Sasabihin nila, ba't ginawa nyo rin kay De Lima yan? Tanga. May DOJ ang nagkaso kay De Lima. Si De Lima hindi hiniring sa Congress, hindi hiniring sa Senado. Si De Lima, may nagsampa sa kanya ng kaso, nahanapan siya ng probable cause ng piskalya, kaya sinampa yung kaso sa korte. May mga testigo talaga. At hindi dinaan sa mga Senate inquiry. Dinaan din yan, sila JB Sebastian, dinaan din naman. Pagsamantalahan ang trabaho ng kahit sino man. Dahil sa reklamo, planong maghain ng counter affidavit ni Roque, pero hindi raw siya ang personal na haharap sa DOJ. Pareho sila ng asawa niyang si Myla na hinahanap ngayon ng mga otoridad matapos isyuhan ng arrest order ng Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline. Maniniwala ka pa ba sa Quadcom?
Kayo ba maniniwala pa sa Quadcom kung alam nyo na etong mga loko-lokon to yung mga statement nung kanilang mga yung statement nung kanilang mga testigo itinuturo nila.